Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. Bago po ang ating mainit na talakayan, nais ko lamang batiin natin ang happy birthday si Ma'am Connie Reyes, isang Dabarkads at ina po ng mayor ng Pasig na si Mayor Vico Soto. So sino po ang nakaramdam ng paglindol kanina? Kasi kanina po mga kadabarkads, inanunsyo ng News 5 ang earthquake. Niyanig po ng magnitude 5.1 na lindol ang General Nakar sa Quezon bandang 12:17 PM ngayong Martes po yan, May 27, ayon yan sa PBOX. At kasunod nga po ng paglindol, nagpaalala po ang TBJ. Ayon dito, Dabarkads, sa oras ng lindol, dapat palaging alerto kayo. Narito ang ilang lindol, ligtas tips, maging kalmado daw, umiwas sa mga malalaki at mabibigat na kagamitan na maaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa open area at umiwas sa mga poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura. Kung nasa sasakyan, itabi at ihinto ang sasakyan. Kung nasa bundok, lumayo sa landslide-prone areas. Kung nasa dalampasigan, mabilis na lumayo sa dagat dahil sa posibilidad ng tsunami. So yan po ang paalala ng TBJ na page para po sa ating lahat. Samantalang buong Dabarkads at buong bansa naman po ang nagluluksa ngayon dahil sa pagpanaw ni Freddy Aguilar. Kanina nga po laman ng mga news site ang pagpanaw at pamamaalam po ng Filipino folk musician, singer, songwriter at isa po sa OPM icons na si Freddy Aguilar sa edad na 72. Kilala siya sa hit song tulad ng Anak, Bayan Ko at Magdalena. Right after po ng announcement na yan mga kadabarkads, nagpost si Tito Soto ng pakikiramay dito po kay Freddy Aguilar. Sabi po ni Tito Sen, one of best, if not the best singer-composer I have produced. We have you, paring Freddy. He will now be performing for a far greater audience. So nakasama po ito ng Tito Vic and Joey, and madalas mga kadabarkads ay nag-guest po siya sa Itbulaga. And isa nga po sa natatandaan ko ay yung pagkanta niya kasama po ang Broadway Boys. Dito po yan sa Itbulaga. Marami po ang nagulat mga kadabarkads sa pangyayaring ito. Ito ang gumimbala sa buong bansa ngayong araw po ng Martes, May 27, 2025. Ayon nga po sa write-ups ng GMA News, Freddy Aguilar has passed away at the age of 72. His death was confirmed to GMA News Online by Attorney George Briones, the General Counsel of Partido Federal ng Pilipinas. On Tuesday, Aguilar formally served as the National Executive Vice President of PFP. Aguilar's wife, Jovi, earlier shared updates online, while the Philippine Heart Center thanking those who check on her amid Freda's condition. Nakaka-touch yung mga kinakamusta rin ako sa gitna ng kalagayan ni Freddy. Hindi ko kayo maisa-isa replyan pero huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Always finding courage in the face of fear. Yan po ang sinulat ni Joby sa kanyang Facebook post. Ayon pa dito, ang priority natin ngayon ay ang kalagayan ni Freddy. Pasensya na kayo na wala akong mabigay na detailed info sa inyo. Kasi pang pamilya at malalapit na kaibigan lang muna ito. The Filipino singer and songwriter is survived by Joby and his 4 children from his previous marriage, Megan, Jonan, Isabel, and Jericho. Regarded as one of the pillars and icon of OPM, Aguilar is best known for his hit song Anak, which became an international hit and was translated into 51 languages. More of his hit songs include Bulag, Pipe at Bingi, and Magdalena, among many others. So, hindi pa po dinedetalye kung ano po ang dahilan ng pagpanaw ni Freddy Aguilar. Kung ano man po yun, mga kadabarkads,
sa kanila na lang daw po muna na magpapamilya ang tungkol dito. So, ibigay natin ang privacy dahil kailangan po nila yon ngayon, mga ka-Dabbercads. Marami pong mga Dabbercads at mga kababayan natin ang hindi makapaniwala sa pangyayaring ito. Pero sabi nga nila, ganito talaga ang buhay natin. Pag umedad ka na ng 70 plus pataas, isang napakaswerteng nilalang mo na dito sa lupa, no? Kaya ang lagi ko nga pong payo, mga ka-Dabbercads, hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, enjoy lang natin ang ating buhay dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukuhanin ng nasa itaas. Narito nga yung ilan sa mga komento ng netizen. At least nagkaayos sila ng anak niya na si Megan Aguilar. Indeed, God works in mysterious way. He know the timing. At least all is well sa mga naiwan niya. Rest in peace, sir. In life, walang sigurado maliban sa dalawang bagay. The moment we were born and the moment we will leave the earth. It's not how long, how short, but it's how did you live your life. Sabi pa ng isa, lumaki ako sa musika ni Capreddy, hanga ako sa liriko niya patungkol sa social issue, social justice, at pagmamahal sa bansa. Kung kailan naman tumanda, tsaka naman siya naging panatiko at pumanig sa injustice. Sana ay tumatak ang mabuting mensahe sa mga henerasyon na hindi ka na naabutan na makakarinig ng iyong mga matinong kanta. Rest and peace. So nakakalungkot mang isipin, mga ka-Dabbercads, pero ganito po talaga ang kahihinatnan ng bawat isa po sa atin. Sabi nga nila, una-unahan lamang yan. Nauuna lang sila, tayo pupunta rin naman tayo doon, pero hindi pa lang oras. Diba? And I'm sure ang mga Dabbercads natin ay nagluluksa po dito. So sa pinost nga po ni Tito Soto kanina, ang dami pong mga Dabbercads natin ang nag-react doon, mga singing queens, si Casey Bueno, and I'm sure si Bossing Big Soto and si Boss Joey De Leon, magbibigay po ng mensahe yan patungkol dyan kasi isa po si Capreddy Aguilar sa mga nakasama, nakatrabaho po nila Bossing Big Soto nung araw. And isa pa, mga ka-Dabbercads, si Capreddy lagi po yung laman ng The Clones natin. So meron po kasing mga performer doon, mga contestant na ginagaya po ang boses ni Capreddy Aguilar. So kami pong buong Dabbercads ay nakikiramay sa pagpanaw nitong si Capreddy Aguilar. Hindi po namin malilimutan ang mga song na binahagi at pinamalas nyo po sa aming lahat. Hindi namin makakalimutan ang mga magagandang alaala na iniwan ni Capreddy. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.